Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kula. Walang eksaktong taon. Kalibo, Aklan. Noong mga panahong ito, tauhan ng isang alkalde itong si Kula. Dati siyang mamamatay tao at sa ilalim ng proteksyon nito, lahat ng kanyang kasalanan ay napawalang bisa. Aminado naman si Kula na makasalanan siya, kaya pinanindigan na lamang niya. Ayon sa kanya, nagawa niya lamang ang pagpatay noong mga araw na yan dahil sa ginipit ng biktima niya, yung kanilang pamilya. Binata at mapusok pa ang kanyang dugo, kaya naging daan ito para makagawa siya ng krimen na habang buhay niyang pagsisisihan. Mag-iilang taon din siyang nagtago sa mga lupaing malapit sa Kalibo hanggang sa kalaunay nakita ng alkaldeng yon ang kanyang husay sa paghahawak ng mga armas. Pinagkatiwalaan din siya nito dahil kilala nito ng lubos ang kanyang pamilya. Noong una, tutol pa siya sa plano nito sa kanya, pero dala na rin ang naitulong nito sa kanyang pamilya, napilitan na rin siyang sumang-ayon. Ang kanyang ina mismo kasi ang nakiusap sa kanya, kaya hindi niya talaga yon mahindihan. Bago siya pumasok sa ilalim ng pamamahala ng alkalde, nagkaroon sila ng masinsinang pag-uusap. Kapalit ng pagiging tapat niya sa trabaho, ay ang hindi masukat na yaman para sa pamilya niya at para sa kanya. Palihim din itong inalis ang kanyang mga kasalanan sa batas nang sa gayoy maging maluwag ang kanyang pagkilos sa bayan. Dagdag pa ng alkalde, hanggat nasa poder niya itong si Kula, hindi niya ito pababayaan. Mas tataas din ang benepisyo nitong makukuha mula sa kanya sa sandaling makatungtong siya sa mas mataas na posisyon. Dahil sa hindi mapantay ang ambisyon ng taong yon, nagdesisyon siyang sundin ito. Ang inisip na lamang noon ni Kula ay ang perang papasok sa kanya sa ganoong trabaho. Di hamak na mas madali roong kumita ng pera kaysa gumawa ng mga iligal. Naniniwala rin siyang walang kaaway ang alkaldeng yon, kaya hindi gaanong buwis buhay ang kanyang magiging trabaho. Ilang buwan nang lumipas, malapit nang sumapit ang halalan. Lahat ng mga nag-aasam ng posisyon, hindi na magkamayaw sa pagpapakita ng kanilang mga magagandang intensyon. Ang iba sa mga ito, alam ni Kula na nagpapanggap na tupa lang. Base kasi sa mga tauhan nito, malakas ang kanyang kutob, marami yung mga nakaaway. Hindi naman kasi magdadala ng maraming tauhan ang isang alkalde kung hindi nanganganib ang buhay nito. Yung pinagsisilbihan nga niya, siya lang talaga ang kasama. Ang ilan sa kanyang mga katrabaho, mas pinipiling manatili na lamang sa bahay nito. Tiwala rin sa kanya ang taong yon, lalo pat subok na nito ang kanyang kapasidad. Nabalitaan din niyang humingi yun ng kabal kontra bala sa mga manggagamot, kaya makikita mo talaga doon ang pagiging walang takot. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy ang kanilang pangangampanya. Kung saan-saan na nga sila nakapunta noon, may hatid lamang sa mga tao ang kanilang intensyon. Ultimo mga kasulok-sulukang lugar sa Kalibo, pinagtsatsagaan talaga nilang pasukin dahil alam nilang marami rin doong bumuboto. Ang problema lang, merong isang sityo noong napabalita na hindi napapasok ng mga nangangampanya. Sa bukana pa lang kasi nito, tinatakot na yon ng mga tao. Kesyo ayaw nila ng bisita, hindi sila papayag na makialam ang mga ito sa lugar nila at magkakamatayan lang sila sa oras na magpumilit ang mga ito. Armado ng tabak at iba't ibang uri ng sandata ang mga naninirahan doon, dahilan para hindi na magpumilit pa ang mga kalahok sa halalan.
Hanggat maaari kasi, umiiwas ang mga ito sa anumang uri ng aberya. Kapag kasi nasangkot sila sa anumang kaguluhan, may posibilidad na hindi na sila makatuloy. Nang mabalitaan naman yon ng amuhan niya, hindi naman ito nagdalawang isip na tumungo sa lugar na yon. Bago rin sila roon pumunta, naghanap muna ito ng mga taong nakakaalam ng lugar. Halos inabot pa sila ng ilang araw sa paglilibot hanggang sa kalaunay may nakilala silang isang lalaki na minsang nanirahan sa sityong yon. Kapalit ng malaking halaga ng pera, nakausap yon ng maayos ng amo niya. Base sa salaysay ng lalaki, pugad ng mga rebelde at aswang ang lugar na gusto nilang puntahan. Marami na roon ang pumasok at hindi na nakabalik, kaya mas mainam na hayaan na lamang nila ang sityo. Dagdag pa nito, hindi gaano karamihan ng botante sa lugar, kaya magsasayang lang sila roon ng panahon. Matapos namang maibahagi ng lalaking yon ang mga bagay na hangad nilang malaman, hindi pa rin nagpatinag ang amo niya. Narinig na nito ang tungkol sa mga aswang, pero parang wala pa rin itong balak na iurong ang plano nila. Pag-alis naman nila sa pamamahay ng lalaki, agad naman silang umuwi. Sa kanilang paglalakad, nabanggit ng amo niya na pupuntahan pa rin nila ang lugar. Bawat isang boto kasi mahalaga kung nais niya talagang manalo sa nalalapit na halalan. Nang marinig naman ni Kula ang tungkol dito, di naman niya maiwasang magbigay ng sarili niyang opinyon. Ang inaalala niya kasi ay ang tungkol sa mga aswang. Alam ni Kula kung gaano kamapanganib ang ganoong uri ng nilalang dahil maraming beses na siyang nakatagpo ng mga ito sa loob ng ilang taon niyang pagtatago. Subalit, kahit ano ang ipaliwanag niya sa amo niya, hindi pa rin siya nito pinakikinggan. Ayon dito, may mga kaibigan naman siyang albularyo, kaya hindi magiging mahirap ang pagkuha ng pangontra laban sa mga ito. Dagdag pa nito na, umaga nila pupuntahan ang lugar na yon, kaya wala siyang dapat na ipag-alala. Matapos naman yung marinig ni Kula, doon niya napagtanto kung gaano kamangmang ang kanyang amo pagdating sa kaalaman sa mga aswang. Manoy Emilio, hindi namimili ng oras sa mga aswang. Maniwala kayo sa akin, hindi lang isang beses kami nagkaharap ng mga yan. Noong nagtatago ako, araw man o gabi, hinahabol nila ako. Tama kayo, wala silang kakayahang makapagpalit anyo kapag umaga. Pero yung lakas nila, hindi naapektuhan ng araw. Malayo sila sa ibang mga nilalang at hindi sila katulad ng mga vampira. Maliban sa lakas, may kakayahan din silang dayain ng iyong paningin. Tipong akala mong nasa harap mo lang sila, yun pala ay nasa likod mo na. Pag-isipan nyo ng maigi ang gagawin natin. Kayo rin, baka sa huli, pagsisihan nyo yan. Nang marinig naman yon ng alkalde, tahimik lang naman itong nagpatuloy sa paglalakad. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, nagpasya yung lumapit sa mga kaibigan nitong albularyo. Hindi na rin kasi yun mapakali, buhat sa mga bagay na kanyang sinabi. Upang malaman naman ni Kula ang sasabihin ng mga ito, minabuti naman niyang sumama. Wala rin naman siyang magagawa, lalo pat bayaran siya ng amo niya. Habang nakikipag-usap ang alkalde sa mga matatanda, nanatili lang naman siyang tahimik sa sulok. Di siya noon sumisingit sa mga pinag-uusapan ng mga ito dahil sa alam niyang may ideya na yon sa lugar na kanilang pupuntahan. Hindi naglaon. Nang malaman naman ng dalawang albularyo ang tungkol sa kanilang plano, bigla naman niyang narinig ang pagtutol ng isa sa mga ito. Ayon sa matandang yon, ang lugar na kanilang pupuntahan ay hindi basta-basta. Inihalin tulad din ito sa pagpapakamatay ang kanilang pagpunta roon, lalo pat wala silang kahit na anong bakod sa katawan.
Alam din ng mga albularyo na mangmang ang kausap nila, kaya habang tumatagal nababaling ang kanilang atensyon kay Kula. Bagaman hindi ito nagsasalita, nararamdaman nilang marami na yung karanasan pagdating sa ganoong uri ng nilalang. Nang mapansin naman niya ang mayat mayang pagsilay ng mga albularyo, nagpasya na siyang makialam sa pag-uusap ng tatlo. Kahit labag sa kanyang kaloobang umamin, hindi na rin niya nagawa pang ikubli ang lahat ng kanyang karanasan. Nagbabakasakali noon si Kula na sa pamamagitan ng mga sasabihin niya, mababago niya ang desisyon ng amo niya. Habang ikinukwento naman niya ang lahat ng kanyang karanasan, paniwalang paniwala naman sa kanya ang mga albularyo. Subalit yung amo niya, bakas sa muka, ang matinding pagdududa. Alam niyo kasi, Pinuno, wala talagang Diyos na kinikilala ang alkaldeng yon. Nagbabalat kayo lang ito bilang Kristiyano, pero ang totoo, hindi yun naniniwala sa mga ganoong bagay. Sa madaling sabi, itinuturi niyang negosyo ang mga ganoong paniniwala. Pagkabahagi ni Kula ng lahat ng kanyang karanasan, sinang-ayunan naman niyo ng dalawang albularyo. Bago rin magtapos ang kanilang mga pag-uusap, muli yung nagpaalala na huwag na nilang subukang puntahan ang lugar na binabalak nila. Kamatayan at pagdurusa lamang ang maghihintay sa kanila kung susuwayin nila ang lahat ng payo at abiso nito. Nang marinig naman ng alkalde ang sinabi ng mga matatanda, agad naman yung tumayo at nagpasalamat. Hindi na rin yun nakinig pa sa mga karagdagan nitong babala na parabang hindi talaga nila yun nakumbinsi. Paglabas naman nila sa pamamahay nito, tapatan niya yung tinanong ukol sa naiisip nitong plano. Akala niya kasi hindi na sila tutuloy. Pero nang makausap na niya si Manoy Emilio, doon niya napag-alamang walang nagbago sa pasya nito. Mariin din itong inilahad sa kanya. Kailangan nilang mapasok ang lugar na yon dahil magsisilbi itong lamang laban sa mga kalaban niya. Kung talagang hangad niyang manalo, hindi siya magdadalawang isip na ibuwis ang sarili niyang buhay para sa lakad na yon. Dahil sa sinabi nito, wala na talaga siyang nagawa kundi ang maghanda. Alam niya kasing kahit anong gawin niya, hindi na mababago ang pasya ng alkalde. 2 araw ang lumipas, kasama ang 6 na mga tauhan nito. Palihim nilang pinuntahan ang sityo. Lakad lang ang ginawa nila, gawa ng masyadong masukal ang daan patungo sa lugar na yon. Hindi doon basta-bastang makakapasok ang mga sasakyan, kaya sa halip na ipilit ito, nagdesisyon silang lumakad na lamang. Di naman ganong nababahala noon ang amo nila, gawa ng wala naman yung pangontra. Kampante rin yun sa kanyang mga tauhan, dahil maliban kay Kula, lahat ng nasa ilalim nito pawang mga dating sundalo. Ilang oras pa ang lumipas. Nang medyo makalayo na sila sa bayan, tumambad naman sa kanila ang mga tanawing nakaagaw ng kanilang pansin. Inaasahan naman ni Kula na gano'n ang magiging reaksyon ng mga kasama niya, buhat sa tagal ng naging pamamalagi ng mga ito sa sentro. Pagkaraan pa ng ilang oras, unti-unti naman nilang napapansin noon ang tila bang pagkipot ng daan. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya nawawala yung bakas na daang tinatahak nila. Hindi naglaon, laking gulat na lamang ng grupo nang marating nila ang pinakadulong bahagi ng daan. Sa hindi malamang dahilan, yung bakas ng daang kanilang tinatahak bigla na lamang naputol. Sinubukan pa nilang maghanap sa paligid ng karugtong nito, pero wala na talaga silang nakita. Dahil dito, agad namang nagtanong ang kanyang mga kasama kung tama nga ba ang napuntahan nila.
Pagsilay naman nila noon sa mapa, tama naman ang daan at kung hindi sila nagkakamali, malapit na roon ang sityo. Yun nga lang, paano naman nila ito matutunton, gayong naputol na ang sinusundan nilang bakas. Sa kanilang pag-uusap, bigla naman silang napatahimik nang may masipat silang magsasakang naglalakad, hila-hila ang isang malaking kalabaw. Pagharap naman ito sa kanilang kinaroroonan, agad naman yung huminto, kasabay ng pagtanong sa kanila kung saan sila pupunta. Nang marinig naman yun ni Kula, hindi naman siya nagdalawang isip na sagutin ng matanda. Dahil sa kanyang sinabi, agad naman yung nagdesisyon na ihatid na sila sa baryo. Dagdag pa nito na, tagaron siya sa lugar na yon, kaya mas mainam na sumunod na lamang sila kung ayaw nilang maligaw. Matapos naman itong mailahad ang mga bagay na yon, minabuti naman nila roong magpasalamat. Akala talaga ng mga kasamahan niya normal na tao ang nilalang na yon, pero para kay Kula, masyado itong imposible. Sa kanilang paglalakad kasi, napansin niyang hindi nagkakaroon ng marka ang yapak ng taong yon, maging ang hila-hila nitong kalabaw. Kahit madamo ang daan na kanilang tinatahak, sigurado siyang magmamarka yon, gawa ng maliban sa malambot ang lupa, mamasama-masa rin ito. Maya-maya pa, bumungad na sa kanila ang entrada ng sityo. Taliwas sa kanilang inakala, marami pala ang tao roong nakatira. Medyo sibilisado na rin ang pamumuhay ng mga ito, buhat sa mga kagamitan nilang naipupundar na nagmula pa sa bayan. Pagpasok naman ng kanilang grupo, agad naman silang naging sentro ng atensyon ng mga taong naninirahan sa lugar na yon. Di man nagsasalita ang mga ito, alam nila Kula na maigi sila nitong pinagmamasdan. Hindi naglaon nang marating na nila ang sentro ng lugar. Agad namang ibinahagi ng alkalde ang pakay ng kanilang pagpunta. Mariin itong inilahad. Wala itong ibang intensyon, kundi ang ipaalam sa mga ito ang kanyang pagtakbo sa nalalapit na halalan. Sa pagpapatuloy naman ng pananalita nito, unti-unti namang napansin ni Kula ang mga kakaibang ginagawa ng mga tao roon. Malayo man ang iba sa kinaroroonan nila, alam niyang may pagkakahawig ang ginagawa nito sa mga aswang na minsang humabol sa kanya. Maya-maya pa, may lumapit na matanda sa kanila na nagsasabing kung gusto nilang makuha ang suporta ng mga ito, kailangan nilang maunawaan ang buhay sa sityo. Makiisa sila sa mga taong yan, at sa ganoong paraan, hindi sila nito pababayaan. Nang marinig naman ng alkalde ang sinabi nito, agad naman yung sumang-ayon. Sa kanilang pag-uusap, nabanggit nung matanda ang mga simpleng bagay na kinakailangan nilang gawin. Una, kailangan nilang manatili sa sityo ng 1 linggo para malaman ang pamumuhay doon ng mga tao. Ikalawa, kainin nila ang lahat ng pagkain kinakain ng mga ito at subukan nilang gawin ng lahat ng kanilang gawain sa lugar. Ikatlo, makipaglapit sila sa lahat ng naninirahan doon at bigyan nila ito ng mga pangangailangan nito sa pang-araw-araw. Matapos nitong mailahad ang mga kondisyones, bigla namang nakaramdam ng kaba itong si Kula. Hindi na kasi pinag-isipan ng amo niya ang pagsang-ayon sa nais ng matanda. Dahil dito, noon ding mismong araw na yon, nanatili sila sa lugar. Isipin ninyo, napakaaga pa nun pero hindi na talaga sila nagpasyang umuwi. Wala naman yung problema sa kanyang mga kasama, pero para sa kanya, malaking problema ang kinakaharap nila. Ilang oras pa ang dumaan, nakakaramdaman ng matinding gutom itong si Kula. Hindi siya tumikim ng kahit na ano sa lugar na yon. Samantalang yung mga kasama niya, sarap na sarap sa pagkain sa mga inihanda ng mga taga roon.
Niyaya pa nga siya ng alkalde na sumabay, pero hindi niya ito pinansin. Bahala na kung mamatay sa gutom. Ang importante, hindi siya makakain ng pagkaing iniaalok ng mga ito. Base kasi sa kanyang mga nakikita, alam niyang hindi yun mga pangkaraniwang tao. Ayon kay Kula, na sa paligid ng lugar na yon, wala kang makikitang parte nito na walang nakakalat na balahibo ng hayop. Malansa rin ang hanging bumabalot sa sitio at ang mga tao roon parang hindi naliligo. Kahit umaga, nakasarado rin ang mga bintana nila. Tinanong nila ang tungkol sa bagay na yon pero walang naisagot ang mga taga roon. Basta ayon sa kanila, hindi na nila napagtutuunan ng pansin ang kanilang mga tahanan buhat sa kanilang mga ginagawa. Nalaman din noon nila Kula, nagbebenta ng mga karne ng hayop ang mga ito sa karatig lugar. Isa yon sa mga dahilan kung bakit kakaiba ang amoy ng sitio. Dagdag pa ng mga ito na ang pamumuhay na yon ang umaahon sa bawat isa sa kanila, kaya obligado talaga silang kumatay ng hayop araw-araw. Nabanggit din nung matanda na sa loob ng isang linggo, nasa humigit 20 peraso ng hayop ang kanilang pinapatay. Dahil sa sinabi nito, tiwala naman ang alkalde at lahat ng kanyang mga kasamahan. Kinagabihan, upang makita ang pasasalamat ng mga ito sa kanilang pagbisita, nagkaroon yun ng mumunting salo-salo. Puro sinabawang karne ang handa ng mga taga roon, kaya halos wala silang mapagpipili ang kainin. Napakabango naman ang amoy na nagmumula rito, kaya yung mga kasama niya, hindi na rin nagdalawang isip pa. Dala siguro yon ng matinding gutom, lalo pat wala naman silang baon. Habang kumakain ang alkalde at ang iilan sa mga tauhan nito, palihim namang pumanhik sa kakahuyan itong si Kula para manguha ng bayabas at iba pang makakain. Alam niyang hindi siya doon mabubusog pero pinagtiyagaan niya talaga ito. Matapos naman ang salo-salo, nagkaroon ng inuman. Niyaya nga siya ng amo niyang makiisa sa kasiyahan, pero palusot niya rito, hindi sila pwedeng malasing lahat. Iniisip din kasi niya noon ang mga posibilidad na maaaring mangyari. Sa loob ng ilang araw, hindi maipagkakaila ni Kula ang pagiging kampante ng alkalde ng sitio. Bagaman umuwi sila noon ng madaling araw, hindi yun naging daan para mailayo niya ang mga ito. Nang mapansin naman ng mga albularyo ang pagbabago ng alkalde at mga tauhan nito, agad naman siya nitong binalaan ukol sa maaaring mangyari. Ipinagtapat din ng albularyo sa kanya, may posibilidad na nayanggaw na yung amo niya. Hindi pa nila ito nakukumpirma pero base sa mga pagbabagong sinabi niya, mataas ang tsansang nayanggaw nga ang mga taong yon. Tanging araw na lamang din na makapagsasabi kung saan at kung kailan yun e-epekto. Ilang araw ang dumaan, naging madungis na ang alkalde sa kabila ng yaman nito. Araw-araw silang umuuwi pero hindi yun naliligo. Nagiging mainitin na rin ang ulo nito, gayon din ang mga kasamahan niyang kumakain sa sitio. Napansin din niyang wala na yung pakialam sa darating na halalan, kaya minarapat naman niyang paalalahanan ang mga ito. Pagsapit ng Sabado, habang naglalakad sila pabalik ng sitio, nabanggit niya ang tungkol dito sa alkalde. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, napangisi lang naman yon habang sumasagot sa kanya ng, "Hayaan mo yung halalan. Mas importante ang ginagawa natin sa sitio. Ikaw, Kula, napapansin kong parang hindi ka pa katulad namin, ha? Kung ako sa'yo, sumabay ka na. Masarap sa pakiramdam ang maging ganito." "Anong maging ganito, Manoy Emilio? Hindi ko ho kayo maintindihan, ha? Kayo nga itong malaki na ang pinagbago. Matanong lang, may nangyayari ho ba sa inyo? Bakit kayo nagkakaganyan? Napakalayo nyo na ho sa dati nyong ugali.
Nang marinig naman yon ni Emilio, napangisi lang naman ito. Pagtungtong naman ng gabi, habang nagkakasiyahan ng mga ito, bahagya naman siyang natigilan nang mapansin niya ang pagbubulungan ng kanyang mga kasama. Maya't mayari ng pagsilay nito sa kanya na may nanlilisik na mga mata. Dahil sa pangyayaring yon, di naman niya maiwasang maalarma. Para makasiguro sa kaligtasan niya, pasimple niya na noong inihanda ang daladala niyang armas. Sinikipan na rin niya ang kanyang sintas dahil sa masama na talaga ang kanyang kutob noong mga sandaling yon. Sa pagsapit naman ng 9:00, laking gulat na lamang niya nang biglang tumahimik ang lahat ng mga taong nagkakasiyahan. Ilang metro lang ang layo nito sa kanya, kaya agad niyang nakita ang pagyuko ng mga ito. Matinding kaba ang naramdaman noon ni Kula, pero pinilit niya pa ring tawagin ang kanyang mga kasama. Kaso lang, habang naglalakad siya papalapit, nakakarinig siya ng mga pag-angil at iba pang kaduda-dudang tinig. Sinubukan niyang tawagin noon si Manoy Emilio sa pagbabakasakaling magigising ito, pero wala talaga. Maya-maya pa, sabay-sabay na umangat ang ulo ng mga taong yon, kalakip ng walang humpay nitong pagsisisigaw. Nang marinig naman yon ni Kula, hindi na siya nagdalawang isip na tumakas sa sityo. Pinabayaan na niya ang kanyang mga kasama dahil alam niyang wala na siyang maitutulong sa mga ito. Pagpasok naman niya noon ng kakahuyan, ramdam na ramdam niya ang pagsunod ng mga nilalang na yon. May nasa itaas ng puno, nasa sanga, tapos yung iba ramdam niyang gumagapang lang sa lupa. Dahil sa ganoong pangyayari, pinagsumikapan niya talagang lumayo sa lugar na yon. Dala na rin ang kanyang kasanayan sa gubat na kaya niyang humanap ng daan pabalik ng bayan. Kahit sobrang dilim din, iniwasan niyang lumikha ng kahit na anong liwanag. Kalahating oras pa ang dumaan. Nang makalabas na siya ng gubat, bigla naman siyang sinunggaba ng isang malaasong nilalang. Alam ni Kula na hindi sigbin ang nakaabot sa kanya, kaya di siya nagdalawang isip na paputukan ito ng armas niyang dala. Paulit-ulit niya rin yung hinataw ng mga bagay na nakuha niya sa paligid hanggang sa makawala na siya. Matapos nun, sugatan man ang kaliwang balikat, nagpatuloy siya sa kanyang pananakbo. Alam niya kasing kapag tumigil siya, paniguradong pagpipistahan siya ng mga ito. Mabuti na lang narating niya ng ligtas ang lugar nila. Kahit wala siya noong kakilalang nakatira sa labas ng bayan, naglakas loob talaga siyang magbahay-bahay para humingi ng tulong sa mga taong naninirahan doon. Mabuti na lang, kahit papaano may mga taong nagbukas ng pinto para sa kanya. Nang makahanap na siya noon ng masisilungan, tahimik naman siya roong nagtago habang nakikiramdam. Sa pagsapit ng sumunod na araw, pumanhik siya sa bahay ng albularyo. Inilahad niya rito ang lahat kung saan doon niya nalaman ang pinakapakay ng mga nilalang. Base sa kanyang mga narinig, marahil ay ginamit ng mga ito si Manoy Emilio upang magkaroon sila ng kapangyarihan sa lugar. Dagdag pa nito na, sa puntong yon, wala na silang magagawa pa para matulungan ang mga ito. Naniniwala rin ang albularyo, hahanap ng paraan ng mga nilalang para magkaroon ng kapangyarihan sa lugar. Pagpatak nga ng halalan, di sila nagkamali. Si Manoy Emilio ang nanalo nun, tapos pag upo nito sa pwesto, lahat ng kinuha nitong tauhan, purong taga-sityo. Sa halip di na ibulgar ni Kula ang lahat ng kanyang nalalaman, pinili niyang manahimik. Umalis na rin sila sa Kalibo para maghanap ng panibagong lugar na mapagtitirhan. Pero alam niyo, pinuno, kahit malayo na siya sa bayang yon, nanatili pa rin palaisipan para sa kanya.
kung ano na ang nangyari doon sa Tagong Sitio sa Kalibo, Aklan. Okay. Opinyon ko sa kwento. Nakakatakot yung ganito, no? Na di naman talaga natin maiiwasan yan sa mga politiko, lalo na yung mga tumatakbo. Kahit kaduluduluhan pa yan ng daigdig, basta meron silang makukuhang boto, pupuntahan at pupuntahan talaga nila yan. Diba? Kita nyo yung nangyari dito kay, dun kay Emilio, dun sa pinagsisilbihan ni Kula. Diba? Ang dami ng babala sa kanya na wag nang pumunta. Pero ang ending, pumunta pa rin siya. Para saan? Para sa kakarampot na boto. Nangyayari talaga yan kahit hanggang panahon ngayon, nangyayari pa rin talaga yan. Basta kayang masakupan ng lugar na gusto nilang makontrol o gusto nilang panghawakan o yung nasasakupan talaga, kunyari mayor, nasasakupan ng mayor yung lugar na yon. Sasadyain nila yan para sabihin lahat ng plataforma nila. 'Di ba? Lahat ng gusto nilang gawin, lahat ng mga pangako nila na pare-parehas lang naman tayo nakakaalam na di naman lahat 'yun natutupad eh. Oo, may mga natutupad pero syempre hindi lahat 'yun. 'Di ba? Ginagawa nga nila 'yun para makakuha ng boto. Nasa tingin ko wala namang mali doon, diskarte nila 'yon. So nasa sa atin na lang kung iboboto natin sila. Kita niyo 'yung nangyari rito. Naghangad yung alkalde. Pero para sa akin, mas okay yun kasi hahaba yung buhay niya tas lahat ng tauhan niya aswang. Pero ano mangyayari ngayon sa lugar na nasasakupan nila? Kawawa naman yung mga ordinaryong tao ron, di ba? O baka pwede rin hanggang ngayon sila pa rin nagpapatakbo ng lugar na yon, pero alam niyo yun, para mga normal na tao na lang rin sila. Pero pagkain nila, syempre, alam naman natin pare-parehas yan, sariwang karne. Di naman nabanggit dito kung purong tao yung kinakain ng lahi na to di ba? Overall, para sa akin, nakakatakot yung ganitong klase ng kwento. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.